You are now watching the full recording of Christ-like Christian Church Sunday worship service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. So, ang mensahe po ng Panginoon sa atin ngayong, keep on watching. Keep on watching, hindi po literal na panonood. Ano po? Hindi po yan manood ng drama. Hindi po watching drama, so kung ano-ano man. Keep on watching means magbantay. Amen? Ang sabi po sa Mateo chapter 24. Sabi po dyan, so keep on watching because you don't know on what day your Lord is coming. But be sure of this. If the owner of the house had known when during the night the thief would be coming, he would have stayed awake and not allowed his house to be broken into. So you too must be ready, because the Son of Man will come at an hour you are not expecting. So ngayon po, tayo pong lahat ay manalangin. Father God, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa panibagong buhay, salamat sa panibagong lakas, O Diyos. At sa oras po na ito na aming mapapakinggan ang iyong mensahe, nawa ikaw po ang kumilos sa bawat isa sa amin, ikaw po ang mahayag, ikaw ang marinig ng bawat isa. Ang mensahe mo lamang po, nawa ang tumimo sa aming mga puso, matanggap ito ng aming puso, ng aming buhay, Panginoon. Matanggap po namin ito ng buong buo, nang sa ganun maisabuhay po namin ang iyong salita. Sa inyo po namin, Panginoon, tinitiwala ang lahat ng ito, ang bawat isa sa amin na naririto, ikaw ang kumilos, at anumang gawa ng kaaway, Panginoon, ay winawakasan po namin, nire-rebuke po namin, nire-reject po namin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang maghari sa lugar na ito, ikaw mataas, ikaw madakila. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon dahil ang mensahe na ito talagang pinapakita niya sa atin. Ngayon pa lang, may kailangan tayong gawin. Hindi na tayo dapat maging kampante pa. So sabi po dito, ikinumpara ni Jesus ang kanyang pagdating sa isang magnanakaw sa gabi. Unexpected. Biglaan. Ito ba yun? So, ang Greek word po na ginamit dito sa keep on watching ay Gregorio. Gregorio na lang po kasi hindi ko alam yung bigkas dun sa Greek eh. Ibig sabihin po nito is to be watchful, to stay awake, or to keep alert. It means to be fully alert. Ibig sabihin, hindi lang po ito one-time alertness, kundi continuous action. Isang lifestyle na dapat tayo ay laging nagbabantay. Amen? Ibig sabihin, sinasabuhay mo na yung pagiging mapagbantay. Hindi naman yung parang lagi, diyan ba? Diyan ba? Hindi naman po gano'n, no? Konting galaw mo, yan ba? Hindi naman po gano'n. Ang kailangan lamang po natin, panatilihin natin yung ating spiritual consciousness. Amen ba? Kung alam ng may-ari ng bahay na may magnanakaw, magbabantay siya. Tama? Kung alam niya na may darating na magnanakaw, babantayan niya, kaya lang di siya matutulog. Di ba? Pagka ganon, di ba? Tama ba? So, kayo ba, pagka alam niyo mayroong magnanakaw, ano pong ginagawa natin? Recently, nakapanaginip po ako, hindi lang isang beses, kundi 2 beses, nananakawan daw po kami. Nalooban kami, may nagnakaw, at ang sa isip ko doon, ano nang gagawin namin? Kasi sabi po dun sa panaginip ko, nawili na yung magnanakaw na bumalik dito para magnakaw po. At nakakatakas lagi siya. At alam ko po yung kaulugan na. So, wag na po natin pag-usapan yan. That is spiritual, hindi naman po literal. Pero, dito po dapat makita natin, may magnanakaw. Ang tanong, handa ka ba? Gising ka ba? Nagbabantay ka ba? Nag-iingat ka ba? Amen ba? Pero dahil hindi po natin alam kung anong oras darating yung magnanakaw, madalas nagiging kampante tayo. Tama po? Masyado tayo nag-enjoy dun sa comfort na nararamdaman natin na meron tayo. So, di ba, madalas kapag gabi, ano pong ginagawa ng marami bago matulog? Magpe-pray. Pero yung iba, after mag-pray, sabihin natin after mag-pray or before mag-pray, ano yung madalas na hawak? Cellphone, scroll, sa FB man yan, sa TikTok man yan, kung saan man. Yung iba nanonood, yung iba naglalaro ng mga games sa cellphone. Tama po ba?
So, kaya po madalas, late na natutulog. Tapos, pag nakatulog ng hating gabi, yung iba, 2 a.m. na, no, bagsak na talaga pag nakatulog. Ang gising na, kung hindi 8, 10, no. Pagka mayroong pasok, ganoon. Pag may pasok, syempre, gigising ng maaga. Pero, yun nga, during the time na ikaw ay tulog, anong oras dumarating ang magnanakaw kadalasan? Kung hindi 3, 4, yung iba 5. Alam niyo po ba yun? Merong nananakawan ng 5 a.m. Yun yung mga time na papasok ka sa trabaho, di ba? Pag alis, nagsasalisi sila. Pag alis ng tao. So, ang dami pong mga cases na ganyan dito sa atin. Kaya, hindi mo talaga alam kung anong oras darating. Minsan nga, during daytime, biglang may magnanakaw. At hindi na siya yung patago, harapan na. Yung parang hold up nakaw, ganoon. Hold up nakaw, ganoon. Wala ka nang magagawa. So, ang kailangan po natin gawin, maging mapagbantay. Kaya ang sabi sa atin ng Panginoon, keep on watching. Hindi lamang po ito physical na pagbabantay, kundi spiritual. Ang pagiging alerto po, laging handaan ng mga oras dumating ang Panginoon. Amen. Inihalin tulad lamang po ng Panginoon ang kanyang muling pagbabalik sa magnanakaw. Sa magnanakaw, syempre, mag-iingat tayo. Pero sa Panginoon, dapat naghahanda tayo. Amen po. Sabi po ni Jesus sa Mateo chapter 24, doon lang din po yan sa 24, sa bandang taas, sabi po, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ipapangaraw sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga nasa bansa. At saka darating ang wakas. So, tandaan po natin, habang papalapit na ng papalapit yung pagbabalik ni Jesus, ay mas lalong magiging masama ang mundo. Sabi, wickedness will increase and love will grow cold. Malalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Alam niyo po, nakakalungkot kasi lalo talagang sumasama ang mundo ngayon. At talagang natutwist na po yung katotohanan pagdating sa salita ng Panginoon. Ano po? Marami nang sasabi, love the sinners, not the sin. Ba? Ay, tama ba? Oo nga. Love the sinners, wag yung sin. Siyempre. Hate the sin, not the sinners. Tama naman yon. Pero, kailangan mong i-review kung talagang mahal mo ang isang tao. Amen po. Pag sinabing i-review, gumagawa siya ng kasalanan, namumuhay siya sa kasalanan, syempre, pagka ganun, alam natin kung saan mapupunta. So, i-review natin para naman matauhan at mapunta sa langit. Amen ba? Hindi yung pababayaan mo siya, mahal mo siya. O sige, diyan ka masaya, I love you. Sige, go lang. Yan yung nagpapasaya sa'yo, gawin mo. Tapos ang ending, punta kang langit, siya ay punta ng impyerno. Kasi nga, namuhay siya sa kasalanan. Amen po ba? Ang mga palatandaan sa muling pagbabalik ng Panginoon ay sinabi na, nakasulat na. Sabi po dito sa Daniel chapter 12, marami ang dadalisayin at mapapatunayang may malinis na kalooban. Ngunit magpapakasama pa ang masasama at wala isa man sa kanila ang makakaunawa sa mga bagay na mauunawaan ng marurunong. Lilipas ang 1,290 days mula sa panahon na papatigilin ang araw-araw na paghahandog at ilalagay ang kasuklam-suklam. Ito po ay sa Israel po. Mapapalad ang mananatiling tapat hanggang sa matapos ang 1,335 days. Alam niyo po, may 1,290 and then may 1,335 days. Sabi po dyan, Daniel, maging tapat ka nawa hanggang sa wakas. Mamamatay ka, ngunit muling bubuhayin sa huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala. So, kung babasahin niyo po yan, meron din po niyan sa Revelation na merong tinatawag na 1,000 days na palalayain si Satanas, tapos marami pa siyang malilinlang, tapos, ang tama ba? Hindi pala, 1,000 days makakasama natin si Jesus, and then, sa maiksing panahon, pakakawalan si Satanas, tapos marami pa siyang malilinlang. Tapos, alam niyo ba yung, sa loob ng 1,000 taon, makakasama mo si Jesus, dapat, maging mapalad ka.
No, sa loob ng 1,000 taon makakasama mo si Jesus dito sa earth. And then, ang nakakalungkot doon, sa loob ng maiksing panahon, pakakawalan si Satanas, marami pa siyang malilinlang. Kaya ang sabi dito, maging tapat ka nawa hanggang sa wakas. Kasi nga, sabi kanina, ang manatiling tapat hanggang wakas, na siyang maliligtas. So yung mga simbolo o palatandaan sa huling araw o yung end times, ay naitala na, nasabi na po sa atin. Amen po, malinaw naman. At sabi nga lang, maunawaan ito ng mga marurunong. Amen? At nang binigyan ng karunungan ng Panginoon. So kung gusto mo maunawa, hingin mo sa Panginoon, kung kalooban ng Diyos, ipapaunawa niya sa iyo. Amen po ba? Pero ang nakakalungkot po, sa kabila na malaman na natin ang katotohanan, marami pa rin po ang parang kampante. Para bang matagal pa. Parang okay lang. Okay naman lahat. Hindi pa naman. No, wala pa naman. Pero ang totoo ay hindi okay. Tandaan po natin, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang tanong, kaya mo ba na manatiling tapat hanggang wakas? Kung sa pagsubok pa lamang ng buhay ngayon, nahihirapan ka na, sumusuko ka na. Amen ba? So, kung maunawaan po natin ang sinasabi dito kay Daniel, mararamdaman po natin yung care at love ni Lord. Nagsasabing, maging tapat ka nawa. May alam niyo po yung hoping si Lord, not just for Daniel, but also for us, for you. God is telling you now, anak, maging tapat ka nawa hanggang wakas. Naunawaan po ba natin? Kasi kung hindi ka magiging tapat hanggang wakas, kahit mahal ka ni Lord, hindi ka maliligtas. Naunawaan po ba natin? Yes, mahal ka ni Lord, pero ang gusto ng Panginoon, maging tapat ka hanggang wakas. Sumunod ka sa Kanya, manatili ka sa Kanya. Hindi yung, Lord, love kita, Lord, sa'yo ako, pero gagawin ko to kasi dito ako masaya, kasi sabi mo, di ba? Kasi sabi mo, ang gusto mo sa akin, to prosper, yung plans to prosper, to give you hope, not to harm you. Dito po ako, feeling ko, I prosper dito sa bagay na to. Yung mga ganun, no? Nagbablog, halimbawa, yumayaman siya doon, kumikita siya doon. Alam niyo po, okay lang naman sana kung kalooban ng Panginoon. Pero kung hindi yun yung pagkatawag sa'yo ng Panginoon, sumunod ka. Amen ba? So keep on watching. Tulad ng magnanakaw ang pagdating ng Panginoon. Amen ba? Ang nakakalungkot lang po, yung pagdating ng Panginoon, maraming mahahayag. Mahahayag dyan yung mga bagay na hindi nababantayan. Mga bagay na hindi naiingatan. So, ang tanong po, ano yung mga bagay sa buhay mo yung nababaliwala mo? Alam niyo po kung ano yan? The way you think, the way you feel, and the way you speak. Lahat po tayo, hindi natin nababantayan yung paraan ng pag-iisip natin, pagsasalita natin, at yung nararamdaman natin. Kasi yan po yung madalas binabaliwala natin. Pero lahat po yan, konektado lahat sa puso ng tao. Amen? Sabi nga, kung ang bahay na hindi nababantayan ay nalolooban, ang puso na hindi nababantayan ay nawawasak. More broken. Yan, kasi masyado ka mabilis ma-fall. O di broken ka ngayon. Pero totoo po, kung hindi mo babantayan ang puso mo, yung laman ng puso mo, yung kung ano yung nararamdaman mo, hindi mo iingatan yung sarili mo, masasaktan ka talaga. Amen. Kaya nga po sabi sa atin ni Lord, diba? Guard your heart. Amen. So, hindi pwedeng magtiwala lang po tayo sa ating puso kasi nga sabi, ang puso ng tao ay mapanlin lang. So, hindi po pwedeng go lang tayo ng go sa kung ano yung gusto ng puso natin, kung ano yung dikta ng puso natin. So, kailangan po natin niyang salain to make sure na nakaayon tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Ang nais ng Diyos ay constant ang ating faithfulness. Tuloy-tuloy, hindi pa bago-bago, hindi pa bago-bago ng isip, no? Hindi weak, hindi waver ng waver. So, wag po natin hayaan na yung comfort. Masyado tayong komportable. Huwag natin hayaan na maging dahilan yan ng ating carelessness. Hindi tayo nag-iingat. So, may isang song po na talagang nagustuhan ko yung lyrics kasi nakakapag-gising din siya. Yung message din ng song nagustuhan ko rin po. So, ito po yung song. Ang title po is We Are. Kanta po siya ni Carrie Joe noong 2012. So, okay lang po ba kantahin ko po muna? Baka tulugan niyo ako ba?
Sabi po dyan, every secret, every shame, every fear, every pain, live inside the dark, but that's not who we are. We are children of the day. So wake up, sleepers, lift your head. We were meant for more than this. Fight the shadows, conquer death. Make the most of the time we have left. We are the light of the world. We are the city on the hill. We are the light of the world, and we gotta let the light shine. Let the light shine. Ayan po yung kanta na yan. Pero napakaganda po talaga ng mensahe ng song na yan. And nung ma-realize ko, nasa Bible pala yung lyrics ng song na yan. Lalo na doon, yung verse ng Wake Up Sleeper. Yan din po, di ba po ang tema natin for this year is Walking in the Light. Amen? So this song is reminding us that our light should shine. Ano po? Lumakad tayo sa liwanag at yung liwanag na binibigay sa atin ng Panginoon dapat nagniningning. Amen? So yan po yung pinakagusto kong part ng song, yung pre-chorus po. Kasi it comes from the verse Ephesians chapter 5 verse 13 to 14. Sabi po dyan, but everything that is exposed to the light becomes visible, for the light is making everything visible. That is why it says, wake up, sleeper, arise from the dead, and the Messiah will shine on you. And bukod po dyan, nandun pa rin po siya sa ibang verse pa, mamaya makikita nyo po yung ibang part ng verse. Diyan po, wake up, sleeper, ang sabi, ito po ay para sa mga believers na buhay kay Kristo pero parang tulog. Yun ang nakakalungkot. Na kay Kristo pero parang tulog. Hindi gising. Kaya ang sabi sa inyo, wake up, sleeper! Gumising ka. No, you cannot shine if you are sleeping. Paano ka naman magsha-shine? Natutulog ka. So, sleeper means passive Christianity. Compartmentalized faith, cultural compromise, at hidden sin. So, pag sinabing passive Christianity, parang Kristiyano ka lang sa pangalan, pero wala kang ginagawa para lumago sa pananampalataya. Relax ka lang, walang spiritual urgency. As in, wala kang nararamdaman na urgency, na eto na, malapit na yung Panginoon. Kasi nga, di ba sabi, magbantay, keep watch, malapit na dumating ang Panginoon, bantayan mo, maging handa ka lagi. Parang walang ganon. Hindi nila yun maiisip, hindi nila yun mararamdaman. Amen po ba? So, compartmentalized faith naman po, it means you are treating Christianity as something only for Sundays or church, while keeping it apart from other areas of your life, like your work, relationships, decisions, and so on. So, yun ang nakakalungkot kapag ka ikaw ay compartmentalized lamang yung pananampalataya mo. Tuwing linggo ka lamang Kristiyano. Pero pagdating sa bahay, sa trabaho, sa school, wala. Hindi makita ang pagiging Kristiyano. Ano po? So, cultural compromise naman, ina-adjust mo yung faith mo para sumabay sa kultura. Kahit minsan, taliwas na sa salita ng Diyos. Yung para bang okay lang mentality. Kahit ang totoo ay mali. Ano po? So, wag tayong magko-compromise ng ating faith para lamang hindi tayo mapahiya, ganyan, o di kaya para lang sumunod tayo sa kagustuhan ng nakakarami. So, hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi, do not be conformed to the work of this world. Amen. Hidden sin. Isa sa nakakalungkot na ginagawa ng mga mga sleeper. Ano po? Hidden sin. May mga kasalanang itinatago. Hindi ipinapakita sa iba. Pero, alam mo sa puso mo na hindi ito nakakalugod sa Panginoon. Amen po ba? So, yan madalas ang mga natutulog na Kristiyano. Kaya, nasabi sa atin, wake up, sleepers. Kaya, sabi mo sa katabi mo, gising! Kailangan mo nang gumising. Huwag nang matulog. Kasi kapag nagising ka, ang salita ng Diyos ay magiging malinaw sa iyo. Makikita mo ng malinaw ang direksyon ng Panginoon. Kaya napakahalaga na magising ka kung ikaw ay natutulog pa. So, again, gisingin nyo nga po yung katabi niya. Gising! 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 May kasama pag-yug-yug. Huwag na kasampal.
Ano po? Hindi pwedeng Kristiyano ka lang tuwing linggo o tuwing may gawain. Ano po? Kailangan maging Kristiyano ka sa isip, sa salita, at sa gawa. Meaning, lahat ng ginagawa mo o gagawin mo ay nakaayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? You should always ask God for everything. Hindi yung kung ano yung gusto mo, bahala na si Lord. Parang ganun no? Lord, nasaan yung gusto ko? Diyan ka lang. Ganun no? Huwag pong ganon. So, kapag sinabi po ng Diyos na, halimbawa, sabi niya sa iyo, mali yung ginagawa mo or mali yung gagawin mo, you should listen and abide. Ano po? Sumunod tayo. Hindi yung Kristiyano ka, pero namumuhay ka sa kasalanan. Napakarami pong ganito ngayon. Ilan po sa mga halimbawa, Christian adulterer. Christian, pero adulterer. Married, kasal, pero committing extramarital affairs. Yung extramarital, yung nakikapid, yun. Nakikapid. Christian and cohabiting. Kristiyano pero living together. Unmarried. Ito pwedeng utulan pag unmarried. Treating it as normal. So parang normal lang, normal na ngayon yan, ganyan. So hindi po siya normal pagdating kay Kristo. Christian pero lukewarm ka. Indifferent, compromising with sin, maligamgam. Parang punta ka lang sa church para kang wala kang nararamdaman. Ano po? Hindi mainit, hindi malamig. Christian and prayerless. Ayan. Professing faith but no relationship with God. Alam po natin na ang relasyon natin sa Panginoon ay dapat may kasamang prayer. Hindi yung okay ka lang kahit hindi ka nagpe-pray. Basta kay Lord ka. Wala pong ganon. Ano po? So, nakakalungkot man, pero tandaan po natin na kapag sinabi mong Kristiyano ka, ibig sabihin, surrendered na ang buhay mo kay Lord. Hindi na ikaw ang may-ari ng sarili mong buhay, kundi ang Diyos na. Amen po ba? Amen. Kaya hindi na dapat ang sariling gusto natin ang nasusunod, kundi ang kalooban na ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang po sa titulo or title, kundi sa pamumuhay na nagpapakita ng obedience at transformation. Again, transformation. We should be transformed, hindi yung manatili at mamuhay sa kasalanan. Transformation, kasi hindi naman tayo perfect. Lahat po tayo ay maaari pang magkamali. Pero lahat tayo ay binabago ng Panginoon. Kaya kung may amin na, binabago mo ako araw-araw, di ba? Kasi nga, dapat nagpapabago tayo sa Panginoon araw-araw. Amen? Ayan. Wake up so that the light of Christ will shine on you. You can only shine if you have an intimate and active relationship with God. Intimate and active. Ano po? Active. Hindi inactive. Unang Thessalonica, chapter 5. Ang sabi po dyan, mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Tama? Sinabi ni Jesus yun kanina, dito sa aklat na ito, nasasalita po ay si Pablo. Amen. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Tama po ba? Amen. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Wala na kayo sa kadiliman. Kaya hindi tayo mabibigla sa araw ng pagdating ng Panginoon. Amen ba? Amen. Sabi nga, ang pagdating ng araw ng Panginoon, tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. So gabi. As in, bakit? Bakit gabi? Sa gabi madalas nagpapahinga. Amen. Amen po? Sa gabi madalas na tutulog. Kaya nga, sa gabi. Kasi yun yung panahon na walang nag-aalala, walang nag-expect. Kaya sabi, sasabihin ng marami, tiwasay at panatag na ang lahat. Saka po darating ang kapahamakan. Pero tayong nakakaalam, hindi na nga po tayo mabibigla. Amen po ba? Sa totoo lang po, wala pa, hindi pa tayo peaceful ngayon. Tama po ba? Hindi pa tiwasay at panatag ang lahat. Amen? Sobrang gulo pa ng nangyayari sa mundo natin ngayon.
Tama? Pero anong nangyayari na ang mga unang tanda na binanggit ni Jesus sa Biblia? Sa totoo lang po, this year, as of early 2026, anong buwan pa lang po ngayon? February. January, February. As of early 2026, sobrang taas na po ng persecution worldwide. So, tinatansya po na nasa 388 million. Pasensya po, isip ko na ko 388 million na mga Kristiyano ang nakakaranas ng matinding persecution or discrimination. Gaano karami? 388 million. Dami, di ba? So, mas mataas po ito kumpara sa mga nakaraang taon. Ng balita, no? Ang pinakamatinding persecution ay dulot ng Islamic extremism doon po sa Sub-Saharan, sa Africa. Authoritarian regime sa Asia at religious nationalism. Yan po yung mga dulot ng persecution. Grabe sila. Pero ilan pa lamang po yan sa mga palatandaan sa Biblia kaugnay sa pagbabalik ni Jesus. Amen po? Sa dami po nung nangyayari sa mundo, talaga namang mas tumaas yung bilang. February pa lang po ngayon, mas tumaas ngayong taon yung bilang ng persecution worldwide. Ano sabi po, ang pagbabalik ni Jesus ay hindi nakakatakot para sa atin po na nasa liwanag. Nakakatakot lamang po ito para sa mga nasa dilim. Ang tanong, nasa liwanag ka ba o nasa dilim? Diba? Walking in the light. So, dapat nasa liwanag tayo. Tama? Ang complacency ay nagdadala ng judgment. Pero ang vigilance ay nagdadala ng security. What is vigilance? Pagbabantay, pag-iingat. Amen po? Kaya manatili tayong gising at alerto. Dahil ang buhay po natin, kung kasama si Kristo, yan ay tiyak. Safe ka. Save ka. At ang pagiging handa ay nagbibigay ng kapayapaan, hindi ng takot. Amen. Kung handa ka, peaceful ka. Pero kung hindi ka handa, matatakot ka. Tama? Amen. Sabi po sa unang Pedro, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Hindi po pwedeng natutulog ang ating pananampalataya. Kasi nga ang kaaway ay umaaligid. Lagi naghahanap ng opportunity. Ayan, nahanap niya. Hihintay ka niya kung ikaw ay kanyang makukuha. No, it is roaring. Yan, alam niyo ba yung roaring? Roaring. Maatungal. Ano po? It is to intimidate you with its threatening presence. Ang goal ng kaaway ay to devour you. Devour. English eh. Naghahanap siya lagi ng masisila para labunin. Akainin. Namnamin. Ano po? So, ang target ng kaaway ay mga spiritually weak, distracted, at unaware. Ano ka? Unaware. Pag unaware ka, wala kang protection. Amen? Pag hindi ka alerto, wala kang depensa. Pagka hindi matino isip mo, ang sober, no, madali kang malilin lang. Amen. Kaya kung sabi, manatili tayong gising, be watchful, maging alerto, at dapat matino ang ating isip. Be sober-minded. Ano po? Huwag po natin yung kakalimutan. So, ituloy po natin sa unang Thessalonica, chapter 5. Kanina po is verse 1 to 4, ngayon po is verse 5. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag. Sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo ay manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip. At di tulad ng iba. Talaga meron pang di tulad ng iba. Nagpaparinig to lagi si Pablo eh. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao. At sa gabi rin karaniwang naglalasing. Oo, ano, bakit nga ba? Ba't hindi sa araw? Mainit ba? Sa mga nagiinom. Ay, yung mami eh. Ngunit dahil tayo ay sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Pinapaalala po sa atin dito na tayo ay sa liwanag. Hindi po tayo sa panig ng gabi o ng dilim. Amen?
Stay awake, manatiling gising, spiritually alert. Huwag nang patulugin ang pananampalataya at dapat panatilihin natin ang ating awareness. Be sober-minded for discernment and stability. Amen? Ito po, mahalaga. Ang pagiging watchful ay hindi fear-based, kundi hope-based. Amen. Ang purpose ng pagiging mapagbantay ay hindi anxiety, kundi alignment sa Diyos. Hindi po ito para matakot ka at mag-alala, kundi para maghintay ka ng may pag-asa. Amen? So kapag sinabing be watchful, hindi, ayun yung sabi ko kanina, hindi yung parang, baka nandiyan na siya. Diba? Hindi ganun eh. Ano, yun na, may narinig ako. Walang ganun. Ayun ay takot po yun. Parang hindi ka na makakatulog talaga kasi iniisip mo, ala, yan na siya. Ayun, may nanakaw. May narinig ako, may kumakaluskos. Di ba mo ganun? Parang matatakot ka lagi. Ganun din sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi ka dapat natatakot. Hala, may nabalitaan ako, sabi sa ganito, sa Israel, ganito, ganyan. Hindi dapat ganun. Ano po? Ang pagbabalik ng Panginoon dapat kinasasabikan po natin. Amen. Alam niyo po yung pag may date? Sino dito nakaranas na may date? O, sige, halimbawa, umpisa ha. BFGF muna, or di kaya nagliligawan. Di ba? Diba? Kadalasan, di ba po, syempre sweet yan kapag may date, tama? So, halimbawa, nagkasundo, o kita tayo sa SM, ganyan. So, di ba, hihintayin niyo po yung kadate niyo kahit gano'n siya katagal? Tama ba? Sa mga nakaranas ng mga boys dyan. Sa mga babae naman, kung kayo yung masyadong excited at nauna, ganun din, di ba? Kayo yung maghihintay. Sino nakaranas nun? Maghihintay ng may pagtsatsaga. Tama ba? Uy, talaga naman. Ayaw nga, meron nga pala dito, may mga may girlfriend. So, kadalasan, ano po ginagawa? Habang naghihintay, natingin sa cellphone, di ba? Para malaman kung nag-chat ba siya, malapit na ba siya, nandyan na ba siya. Eh, kadalasan naman, di naman talaga nakakapag-update yung kausap mo kung nandyan na siya o malapit na siya. Di ba? Kadalasan, magugulat ka na lang, nandyan na pala siya. Pero, yung paghihintay mo na yon ay masaya ka, excited ka. Tama po? Tama. So, excited. Siyempre, pag dumating na, masalo kang masaya. Pero ito naman, pag mag-asawa na. Ayan, pag mag-asawa na, baka may usapan, no? Tara tayo mag-date, ganyan. Ade, anong kadalasan? Kadalasan sa mag-asawa, meron talaga maisipin, pasensya. Di ba? Kadalasan, naiinis kasi ang tagal mag-ayos. Di ba? Kadalasan mga babae matagal mag-ayos. Pero meron din naman pong lalaki matagal mag-ayos. Depende lang talaga yan. Pero yun nga, kadalasan naiinip kasi ang tagal mo mag-ayos ito. Yung lalaki, kadalasan yun na munang matapos eh. Ano ba yun? Di pa ba tapos? Anong oras na? Kaya gutom na ako, tanghali na. Ganon. So pagtagal niya, pag okay na siya, kadalasan po ganito, imbis na matuwa kasi nagpaganda siya, lumawa yung babae. At sasabihin po ng lalaki, habang nakasimangot, ang tagal mo naman, anong oras na? Di ba? So, ganun po talaga, no? Tama po ba? Naranasan niyo po ba yun? Kapag nag-aayos yung mga babae. O, di ba po, hindi pa sila matuwa na nagpapaganda yung mga babae? Di ba po, naranasan niyo po ba yun? May reklamo ba, no? Pero pag hindi ka nag-ayos, magre-reklamo din mo, di ba? No? Ben ba yun, ang bakit mo naman? Well, nakalagyan yung babae sa inyo eh. Para ito mga boys na to eh. So, kaya ako po sa inyo, mag-asawa po kayo ng pipe o di ka bingi. Para wala pong reklamo, di ba? Pag naririnig sa boses nyo, wala maririnig kasi bingi, o di ba? Pero biro lang po yun. So, balik po tayo. Yung paghihintay natin sa pagbabalik ni Jesus ay dapat may kasamang excitement at pananabik. Amen po, hindi takot o galit. Amen. Pero habang naghihintay, hindi po natin dapat sayangin yung bawat araw o yung oras. Meron po tayong gagawin para paghandaan ang kanyang pagbabalik. Amen? Para masigurong pagdating ni Jesus, kasama dapat tayo sa kanyang ililigtas. Amen po. Dapat ang goal natin, isama niya tayo sa kanyang paghahari. Amen. In that way, syempre, maliligtas tayo. Amen. Kaya kung sabi sa atin dito, seize the day. Samantalahin ang bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ayan po isa talaga yan sa favorite verse ko sa Bible.
2 Corinthians chapter 6 verse 1, ang sabi po doon, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Nawa tumimo ito sa ating puso. Huwag nating sayangin yung kagandahang loob na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kasi po, bawat oras, bawat araw, mahalaga. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Hindi natin alam po hanggang kailan lang tayo dito sa mundong ito. Kaya dapat, sana, kung nasimulan na natin ng tama yung relasyon natin sa Diyos, magtapos pa rin tayo ng tama. Amen. Sabi po dyan, don't delay repentance. Kung kailangan mo magsisi ka. Umamin ka sa Panginoon, magsisi ka. Amen po, at talikuran ang mga kasalanan. Don't postpone obedience. Huwag mo nang ipagpaliban pa yung pagsunod mo. Don't neglect your calling. Huwag mong baliwalain ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Amen po. Don't waste suffering. Huwag mong sayangin lahat ng suffering sa naranasan mo. Sana, gamitin mo yon para mas maglalo kang magpatuloy sa Panginoon. Mas lalo kang manatili, magtiyaga, manampalataya. Amen? Don't ignore conviction. Ito po isa sa mahalaga. Huwag natin baliwalain yung conviction na naririnig natin mula sa banal na Espiritu. Ang sabi nga po, mapalad ka hanggang nararamdaman, naririnig mo ang conviction. Kasi pag yan, wala ka nang naranasan, wala ka nang naramdaman, wala ka nang narinig, it means wala na sa'yo ang banal na Espiritu. At mangyayari lamang po yun actually kapag nagawa mo yung kasalanan na walang kapatawaran, which is the blasphemy of the Holy Spirit. Kaya mapalad tayo na nararamdaman pa rin natin yung conviction at naririnig pa rin natin. Amen po ba? And don't drift spiritually. Huwag kang lalayo. Amen po? Maaaring nandito ka physically pero spiritual mo maaaring malayo na. So, make sure na ang pananampalataya mo ay maging active. Amen? Sabi mo sa Ephesians chapter 5, so then, be careful how you live. Do not be unwise, but wise. Making the best use of your time, because the times are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. So yan po yung isa sa part ng kanta kanina. Make the most of the time we have left. Amen? Gamitin natin yung bawat oras na meron tayo. Be careful how you live. Mag-ingat tayo paano tayo nabubuhay. Ang plano po ng Diyos ay nakikita sa intentional living natin. Hindi po sa reactive living. Ang bawat oras po ay napakahalaga. Yung bawat sandali dapat igamitin natin ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Kapag sinasayang po natin yung oras, spiritually man yan or physically, parehas po, delikado tayo. Parehas ang epekto. Physically at spiritually, sinayang mo yung oras mo. Halimbawa, inubos mo yung oras mo nang nakaupo, nagsa-cellphone, ano mangyari? Physically and actually parehas. Spiritually, manghihina ka, magkakasakit ka, at sa huli, kamatayan. Sinortcut na natin. Tama ba? Ang dami ko pong nabalitaan na naalig sa laro, magdamag, magdamag naglalaro, walang tulog, walang ligo, walang kain. Ayun. Patay. Opo. Diba, ang dami niyo rin po nabalita na gano'n. Ang isa sa nakakalungkot ko nung time na, siguro 18 yata ako noon or 17, yung kaibigan namin, nakasamahan namin sa dance team, or 16 siguro, 16, 17, 18 na gano'ng edad. 12 years old lang siya. Yun yung time na nauso yung mga laro na Dota, ganyan. Parang 3 days lang na naglaro siya. Walang tulog, wala talaga as in. Stay lang siya dun sa computer shop. And then, after 3 days, naligo. Siguro papasok kasi sa school. Ayun, nakumagad. So, yan po yung umpisa ng mga game, computer shop noon, time na yon. So, nakakalungkot man, but yes, talagang kamatayan ang dulot ng pagiging hindi active physically. Nagsayang ka ng oras sa bagay na hindi naman nakakalugod sa Panginoon. Amen ba? So, ang dapat po nating katakutan ay kamatayang spiritual. Okay lang naman po kasi yung physical Mamatay ka physical, wala lang yan. Katawan mo lang yan. Katawan mo lang yung maiiwan, yung mabubulok, yung maaagnas. Pero, ang totoong ikaw, yun yung dapat mong ingatan kung saan ka mapupunta after ng buhay mo dito sa mundo.
Amen po. Kaya nga po ang bawat araw ay pagkakataon natin para tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, sumunod sa Kanyang kalooban. Kaya sinabi sa atin na sa 2 Corinthians nga po, chapter 6, verse 1, huwag natin sayangin yung bawat pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon. Yung kagandahang loob ng Diyos. Lahat po yan, bawat araw ay kagandahang loob ng Diyos. Bawat segundo, bawat oras, bawat araw, kagandahang loob ng Diyos na ibinibigay niya sa atin para hindi natin sayangin. Gamitin natin para makapagsisi sa ginawang kasalanan, sumunod sa Panginoon, mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Amen po ba? Conquer death. Dapat po nating mapagtagumpayan ang kamatayan. Hindi po physically, kundi spiritually. Amen? Sabi po, ituloy po natin sa 1 Thessalonica, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ang Kanyang poot. Tama po? Kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay, patay na sa Kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Namatay po si Kristo para sa atin upang tayo ay mabuhay kasama niya. Amen. So, ang disenyo po ng Diyos para sa atin ng mga mananampalataya ay deliverance at salvation, hindi po condemnation. Kaya nga sabi po dyan, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng Kanyang poot. Pinili ka ng Diyos upang iligtas ka niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen? Kaya po dapat natin gawin ngayon is to pursue God's purpose. Ano yun natin? Sikapin natin na masunod kung ano yung layunin ng Panginoon sa ating buhay. We should live according to God's purpose. Amen. Our daily choices matter. Napakahalaga po. Bawat gagawin natin, bawat desisyon natin, napakahalaga niyan. Ang mundo po ay puno ng kasamaan, papasama ng papasama. Kaya ang mas kailangan po natin ay purposeful living. Amen. Kaya nga po ang tanong ko kanina, ang bilis ng panahon. Ano yung ginagawa natin sa buhay natin? May nagagawa pa tayong meaningful sa buhay natin. Or parang ano tayo, survival mode. Isang kahig, isang tuka. Di ba? Kadalasan ganun po. Parang ako po yung nagbubulay-bulay yung kagabi. Sabi ko, Lord, nakakapagod magtrabaho. Sino po hindi napapagod? Lahat po tayo pagod magtrabaho. Di ba po? Parang tatrabaho ka, magkakapera ka, tapos magagastos mo, bayarin, ganyan. Tapos, para magkapera ka ulit, magtatrabaho ka ulit. Tama po? Paano pag nawala yung trabaho, Lord? Yun ang sisip ko. Kaya parang nakipag-usap mo, paano pag nawala yung trabaho, Lord? Lord, huwag mo po hayaan mawalan kami ng trabaho kasi kailangan po namin. Ganun di ba? Pero alam niyo, parang nakapagod, Lord. Parang napapagod ka, pero ayaw mo mawalan ng trabaho. Parang, ano yung gagawin ni Lord? Parang ganun di ba? Isipin po natin, ano ba talaga gagawin ni Lord? Ano gagawin ni Lord sa atin? Ano yung gagawin natin? Ano yung gusto natin gawin? Magtrabaho o hindi? Hindi mo tayo pwedeng kumita ng walang ginagawa. Di ba po? Hindi pa tayo anak ng mayaman. Wala. Tama po? So, kailangan natin magsikap. Paano nakakapagod? Kasi parang ang gusto ko mangyari is yung ginagawa ko is may something purposeful. Parang something meaningful. Kaya lang ano yun? So, ngayon kasi talaga, parang may trabaho ako. Yes, nakakatulong ako sa ibang mga kabataan, mga estudyante natin. Pero parang may something na may gusto kong gawin na ano tawag doon? Ma-pinpoint. Ano mo, ang hirap. Parang may something ka hinahanap na gusto mo, nakakalugod kay Lord talaga lahat ng gagawin mo. Although bukod po dito sa mga pagtayo natin, paglilingkod natin, parang may something pa na may gusto kang gawin na hindi mo mahanap. Alam mo, darating po talaga tayo sa ganong pagkakataon ng buhay natin. Yung darating tayo sa time na akala natin, okay na, ito na yung Lord, salamat Panginoon, ito yung purpose ng buhay ko, maglingkod sa'yo. Pero pagtagal pala ng panahon, may hahanapin ka pa rin. Lalo na pagtanda natin. Tama po ba? Sa mga may edad na, yung alam mong malapit ka na, alam niyo po sa totoo lang, wala sa edad yun. Yung anak ko kagabi nagtatanong, sabi niya, ano yun matutulog na po kami, as in tahimik na lahat, maya-maya, biglang nagsalita, sabi niya, Mami, ano daw, pagtanda ba daw niya at nagkasawa siya, dito ba rin daw ba siya titira? Sabi ko, yes. English po kasi English po yung anak ko eh. Tinagalog ko na lang. Sabi ko, yes. Sabi ko, why? Gusto mo ba dito? English din po. Sabi niya,
Yes, papa-renovate daw niya yung bahay. Paano yan? Deconstruct daw niya. Kasi, papa-reconstruct daw niya. Ganon. Kasi parang yung sa kanto naiisip niya. And then, sabi ko, okay, baby, let's sleep na. Sabi niya mamaya, Mami, yan. Kung sino daw yung mauunang mawala sa amin ng daddy niya. Ako daw ba o yung daddy niya? Sabi ko, hindi ko alam, baby. Wala, di natin alam yan. Si Lord lang nakakaalam. English po, ha? Naku, hirap talaga pagka anak may English. So sabi niya, who's older than you? Mami, are you or ikaw ba o yung daddy mo? Tagalog na nga lang. Ay, sabi ko, ako 37 ako, tapos daddy mo 35. Sabi niya, oh, so you will pass away first. Sabi niya, mauna daw ako. Sabi ko, hindi natin alam, baby. Ay, hirap naman sagutin yan eh. Sabi niya, oh, I know now. So yan, tinuos niya yung edad. You were born 1989 and daddy is born 1991. Sabi ko, yes, very good. Tinuos daw niya yung edad ng from 2026 minus 37 siguro, ganon. And then nag-add daw siya ng 2. Ayun, napakalawak ng kaisipan ng anak ko. Pero iniisip niya yung panahon na kapag tumanda daw siya, gusto niya nandun pa rin kami. In short, yun po yung gusto niya sabihin. Sabi ko, 7 years old po yung anak ko. Yes, sabi ko sa anak ko, walang nakakaalam maybe. Only God knows. Si Jesus lang yung nakakaalam kung hanggang kailan lang tayo sa mundo. Kaya, sabi ko sa anak ko, tulog na tayo. Hirap ka usap English. Natutulog ka na eh. Kasi katanungin kasi nung mauunang mamatay eh. Ay, wag muna. Siyempre, pag-pray mo, Lord, wag naman, no. Hintayin natin yung kalooban ng Panginoon. And then, after niya akong kausapin, pinag-pray ko na tumanda kaming kasama yung mga anak namin. Kasi siyempre, ang gusto ko, magabayan namin sila na alam nila yung Biblia, yung salita ng Panginoon, makilala nila ang Panginoon. Amen po ba? And parang doon pinarealize ni Lord sa akin, purpose, diba? Pursue God's purpose. And you want purposeful living. Ang purpose ko talaga ngayon is to, educate yung anak namin, i-guide sila, para lumalim yung relationship nila din sa Panginoon. Other purpose, si Lord ang nakakaalam. Ano po? Yes, darating tayo talaga sa panahon na maghahanap tayo ng something meaningful sa buhay natin. But only God knows. Kailangan po, nakaayon tayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya po, dapat mamuhay tayo ayon sa kalooban niya. Mamuhay na ang Diyos ang napapaluguran. Magbahagi po tayo ng kanyang salita as much as we can. Kung kanino man, tayo lang dalhin ng Panginoon. At tuparin po natin yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Amen po. Kaya i-pursue po natin yung purpose ng Diyos na may wisdom at intentionality kahit nasa gitna po tayo ng masamang panahon. Kung magbabasa ka sa Facebook, ay nako, madi-disappoint ka lang. Ang daming disappointment, discouragement, lalo na sa Christianity sa panahon ngayon. Kaya ako sa inyo, Biblia na lang po ang basahin, wag na ang social media. Amen. Sabi po sa Efeso ulit, for once you were darkness, but now you are light in the world. Live as children of light. For the fruit that the light produces consists of every form of goodness, righteousness, and truth. Determine what pleases the Lord, and have nothing to do with the unfruitful actions that darkness produces. Instead, expose them for what they are. Amen. Bilang children of light, dapat ang ating character, conduct, at destiny ay naka-align lamang po sa Diyos at hindi sa tao. Amen. Marami pong standard ng tao na hindi magkaugnay-ugnay. Magulo po yan. Meron masasabi, dapat ganito ka, dapat ganon ka, pero pag ginawa mo naman, meron pa rin masasabi sa iyo ang ibang tao. So, don't listen to them. Si Lord lamang po ang consistent. Sa Kanya ka lang makinig. Sabi po, live as children of light, for the fruit that the light produces consists of every form of goodness, righteousness, and truth. Amen? Mamuhay tayo bilang anak ng Diyos. Amen. Ang liwanag po, active po yan. Kikita nyo naman, maliwanag. Amen po ba? May ebidensyang makikita. Tama? Kapag mayroong liwanag. Kapag spiritually alert tayo, nagkakaroon tayo ng discernment. Yun yun. Kaya maganda po, spiritually alert ka. Ang pamumuhay sa liwanag ay hindi lang po ba sa generic morality, kundi intentional obedience sa Diyos. Ang tungkol ko man po sa atin dito,
Have nothing to do with the unfruitful works of darkness. Iwasan ang kasalanan, deception, at lahat ng gawa ng masama. And the next one is expose them. Naku, yun yung isa sa mahirap. Expose. Ihayag ang katotohanan ng Diyos, gamitin ang discernment at conviction mula sa Diyos. Amen. And when you do, don't expect na matutuwa sa iyo ang mga tao. They will hate you for your light that is shining brightly. Pero okay lang yon, kahit magalit sila sa iyo, kahit masilaw sila sa iyo. Amen? Ang goal po nating lahat ay ang mapaluguran ng Diyos para mapasama tayo sa Kanyang kaharian dahil malapit na nga po ang Kanyang pagbabalik. Amen? After po ng kaguluhan, magkakaroon ng peking kapayapaan at pagpiling ng mga tao na okay na ang lahat, peaceful na, maayos na ang lahat, doon darating ang kapahamakan. Amen? Yan po yung binasa natin kanina. Hindi inaasahan ng marami, pero tayong mga naghihintay, dapat po excited tayo, matutuwa tayo, magdidiwang tayo dahil darating na ang Panginoon. Kaya naman po, let's keep on watching. Maging mapagbantay. Amen po. Amen. Sa oras po na